Ang paghaharap sa gitna ni Roger at nitong si Rox sa Pirate Island sa loob ng bar ni Shakuyaku. Ang napakatinding bakbakan sa gitna ni Rox at ni Harold to the point na napakatindi ng injuries na tinamo nila at niyanig nilang underworld ng Elbaf Kingdom. Ang mga schemes na ginawa ni Garling, ang pagkasilang ng magkapatid na si Shanks at si Shamrock at ang kanilang nanay, at kung paano nangyari ang God Valley incident nang dahil sa kanyang mga plano. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1158. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Rox vs Harold, at may kita natin sa title page na ang binibisita nga na shrine ng isang hero ng Wano ay hindi talaga si Oden, kung hindi si Kozuki Moria. Nabanggit na natin to sa previous video natin, ang spoiler para sa chapter na ito, na si Moria ay isang miyembro ng Kozuki bloodline na maaring dahilan nga kung bakit napaka-importante niya, kung bakit kinalaban niya si Kaido sa Wano at kung bakit gusto siyang ipapatay ng world government. Dahil bilang isang miyembro ng Kozuki family, marunong siyang bumasa ng poneglyph. Yun din siguro ang dahilan kung bakit hinahanap siya ni Blackbeard at kung bakit gusto siya nitong isama sa crew. Ngayon makakarating naman tayo sa pinaka-context ng chapter na ito. Sa pinakaunang parte ay makikita natin ang Jolly Roger nitong sila Roger at ng iba pang mga crew niya na ang Oro Jackson. Ayon sa kanila, kahit na malungkot sila na nawala na nga at nagretiro na sa pagiging isang pirate empress itong si Shakuyaku, okay lang daw yun. Dahil nabalitaan pala nila na nag-open ito ng isang bar sa loob ng Pirate Island. Although kahit ganon hindi sila ganon kasaya dahil alam naman nila na hawak-hawak at kinokontrol nitong si Rox ang Pirate Island. Ito namang si Roger, medyo malungkot. It's as if nasa masamang mood siya. Na dahilan kung bakit itinanong naman nitong si Gaban kay Rayleigh kung ano daw ba ang pinag-usapan nila ni Roger sa loob ng headquarters nila. Na dahilan kung bakit matapos nitong lumabas, para bang nasa bad mood na ito. Pero hindi dito inamin ni Rayleigh kung anong pinag-usapan nila. Hindi niya yun i-discuss at hindi niya talaga yun inamin kay Gaban. Pero ang totoo, sa pagpasok pala ng dalawang ito, inaakala pala ni Roger na nang huli silang magkita, ang huli nilang i-raid at pasukin ang Kuja Pirates ay may masamang nangyayari kay Shaki. Para bang masama daw ang kalagayan nito? Para bang hindi maganda ang kanyang health? Pero nang inamin na nitong si Rayleigh kung ano talagang nangyari, napikon nitong si Roger. Inamin ni Rayleigh dito kay Roger na may iniwan sa kanyang mensahe si Shaki. Akala nitong si Roger nung una, simpleng walang kwentang mensahe lang yun. Pero nang i-open yun nitong si Roger, dito niya na-realize na isa yung love letter. Nang dahil dito nagalit si Roger. Na kung siya nga daw at ang iba pang mga member ng Roger's crew na habol ng habol kay Shaki, gustong gusto makuha ang love letter na ito. Bakit daw itong si Rayleigh para bang walang pake? Pero in-explain naman ni Rayleigh na hindi naman daw as if wala talaga siyang interest kay Shaki. It's just that ayaw pa niyang matali. Kung baga gusto pang i-enjoy nitong si Rayleigh ang kanyang youth. Buti na lamang kahit na ganon hindi pa rin sumuko itong si Roger. Kahit medyo nasa bad mood siya, pinilit niya yung ayusin habang nagdedesisyon na pupunta sila ngayon sa Hachinosu. Habang sinasabi din na kahit anong mangyari, hindi dapat sumusuko ang isang pirata. Not until na-claim nila ang prize, not until na-plunder na nila ang lahat ng bagay na kailangan nilang kunin. Na alam naman ng kanyang crew na hindi talaga tinutukoy ni Roger ay kayamanan. Kung hindi, walang iba kung hindi si Shakuyaku. Nang dahil dito kahit papano, napangiti na naman si Rayleigh dahil alam niya na hindi sa kanya galit si Roger at hindi nito minasama ang kanyang sinabi. Now switching of scenes naman guys, 40 years ago ay makakarating tayo sa Marijoa. At dito ay nag-uusap ang 5 elders o ang Gorosei at ang captain naman, ang pinaka-chief ng Holy Knights na si Garland Garling. Ayon dito sa mga Gorosei, napaka-impatient daw nitong si Garling. Katatapos lang daw ng previous na competition para bang gusto na naman itong magsimula ng panibago. Pero ayon dito kay Garling, meron naman daw siyang ibang dalang balita, hindi lamang basta ang competition na yon. Sa ginawa daw nilang task, sa ginawa nilang misyon, nakapaglibot sila sa mundo at may nadaanan silang isang lugar, isang island, at yun ay ang God Valley. At sa loob ng lugar na yun ay may nakita daw itong si Garling na bagay na alam niyang makakapukaw ng interes maging nitong si Imu. Na dahilan kung bakit
inunawa siya ng mga Gorosei. Pero ayon dito kay Garling, hindi pa yun pwedeng bisitahin ngayon at malalaman lamang nila kung anong tinutukoy ni Garling after 2 years. Na dahilan kung bakit nabanggit din itong si Garling na maganda daw kung matapos ang 2 taon na yon, doon ganapin ang susunod na competition. Now alam nyo na guys kung anong dahilan kung bakit naganap ang God Valley incident. Si Garling talaga ang may pakana nito. Switching of scenes na naman guys, makakarating naman tayo dito sa Hachinosu sa loob ng bar ni Shakuyaku na napakagaling na napakaganda ng ginagawang marketing strat ng bar na ito. Si Shaki ang parabang nagsisilbing pinaka-entertainer sa loob at tinataasan nilang presyo to the point na hindi yun basta-basta mababayaran ng kahit na sinong kumakain doon. Kaya naman sa kagustuhang kumain ng iba pang mga pirata na nanggagaling pa sa napakalayong ibang mga island, napakalayo pang ibang mga seas, pinipilit nilang kumain kahit hindi nila afford ang pagkain, kapalit ng pagtatrabaho para sa bar ni Shaki. Kaya naman lumaki ang bar na ito at nagkaroon ito ng napakaraming mga tao. Pero nang bisitahin ng Rock's crew ang bar ni Shaki, may napansin nitong si Shaki na para bang iba na daw ang ngiti nitong si Rox at hindi na ito interesado sa kanya, as if hindi na para dito kay Shaki ang kanyang pagngiti. May ibang babae na daw na dahilan kung bakit ngumingiti itong si Rox, na dahilan din kung bakit tinawanan pa siya nitong si Big Mom na napakatindi daw talaga ng instinct nitong si Shaki. Dahil dito medyo napikon sa kanya si Rox habang sinasabi na wala daw silang pakialam sa kung anong ginagawa niya sa buhay. Napatanong din dito ang iba pang mga miyembro ng crew tulad na lamang itong si Edward Newgate na parabang napaka-clueless, hindi niya talaga alam kung anong nangyayari. Kaya naman parabang pabulong na inexplain sa kanya ni Stacy na iba daw ang tinutukoy nila dito, hindi basta isang bagay. Kung hindi, may isa pang babae na nagpapasaya kay Rox at base sa ngiti nito, meron na siyang inaantay na anak. Na alam niyo naman guys, yun ay walang iba kung hindi ang confirmed na anak nitong si Rox na si Blackbeard. Pero hindi nagtagal, dinumog sila agad dito at pinasok ng Roger's crew habang pinangungunahan nito mismo ni Goldie Roger. Dahil dito para bang hindi nagulat itong si Shaki at ine-expect niya talaga na at some point bibisitahin talaga siya nitong sila Roger. Nagalit naman sa kanya itong si Rox habang sinasabi na ilang beses pa daw bang dapat ulit-ulitin ni Rox dito kay Roger na hawak-hawak niya at kinokontrol niya ang Hachinosu. Pero sinabi naman sa kanya nitong si Roger na wala siyang magagawa. Kahit pa anong galit niya, kahit pa anong lakas niya at kahit pa siyang may hawak ng Hachinosu ng Pirate Island, hanggang nasa loob sila ng bar ni Shaki hindi sila pwedeng maglaban. Na para bang niu-utilize talaga dito guys ni Roger ang rule na ito ng bar ni Shaki para maiwasang magkaroon ng napakatinding laban sa Hachinosu. Nagpapakita lang ito guys na ganun talaga kaimportante itong si Shaki nang dahil dito imbes na magkaroon ng clash sa gitna ng Roger's crew at ng Rock's crew, nag-inuman na lamang sila. Nagkwentuhan pa sila dito habang nakikipagdaldalan si Roger kay Shaki at maging kay Big Mom. Hindi naman kinaya nitong si Edward Newgate ang kadaldala ng Roger's crew kaya lumabas na lamang siya ng bar. Na habang itinuturo nitong si Roger ang bill sa kanilang mga kinain at ininom dito kay Edward Newgate, itinuro naman niya ang bill na yon papunta kay Rox. Pero dito na nagsimulang mag-blush at para bang kiligin itong si Shaki habang tinatanong si Roger kung nasaan daw si Ray-san. Kung hindi nyo pa alam guys, si Ray-san ay walang iba kung hindi si Rayleigh. Dahil binigyan nga siya ng love letter nitong si Shaki, ine-expect niya na kasama nila Roger itong si Rayleigh. Pero nakakalungkot lang, hindi pala kasama si Rayleigh sa ginawa nilang pagbisitang ito. Nandito na din at dumating si Gloriosa habang ginugulo at kinukulit na naman si Roger. Pero in-explain naman ni Roger na kahit anong pilit daw ni Gloriosa, hindi talaga siya nagkaka-interest sa isang lovey-dovey na type na babae. Pero magiging iba daw ang usapan kung si Shaki ang magiging ganon para sa kanya, na dahilan kung bakit mas lalo na namang nagalit itong si Gloriosa. Makikita din natin dito guys na para bang nagtatampo at na-disappoint itong si Shaki nang malaman niya na hindi nila kasama si Rayleigh, na dahilan din kung bakit nalungkot itong si Roger para sa kanya at sinisisi niya si Rayleigh kung bakit hindi pa daw ito sumama. Hindi nagtagal umalis at naglayag na din ang Roger's crew habang ipinapangako na ide-deliver nila ang Binks sake. Dito rin guys ay nabanggit ng narrator na ganun katindi ang influence at ang charisma nitong si Shaki at ng kanyang bar. Dahil ang rules ng kanyang bar, ang kahit na sinong pumasok at bumisita sa bar niya na nasa loob ng Pirate Island ay dapat mabigyan ng seguridad. Malaya silang makakapasok at malaya din silang makakaalis. So meaning kahit gaano pa kadelikado,
kahit gaano karami ang napakatitinding mga kriminal sa loob ng Hachinosu, kung ang bibisitahin mo ay ang bar ni Shaki, ligtas kang makakaalis. It doesn't matter kung gaano ka kalakas, kung gaano ka nakakatakot, kailangan mong mag-abide sa rule na yon. The same goes para dito kay Rox at para kay Roger, na kahit napakatindi pala ng tensyon sa gitna nilang dalawa, tiniis lamang nila na hindi maglaban sa loob ng bar ni Shaki. Pero matapos ito, kung sakaling magkita sila sa dagat o sa ibang island, for sure mangyayari ang laban sa gitna ng dalawang krong ito ni Roger at ni Rox. Now another switching of scenes na naman guys, at makakarating naman tayo sa Realm of Elbaf, na kung saan makikita nyo bumabagyo ng haki sa underworld. Makikita nyo din dito guys na kahit itong si Loki nakayakap na sa isang branch, natatangay pa rin siya ng impact. Maging ang mga napakalalaking mga beast sa underworld natatakot sa nangyayaring laban. Si Hyro din, hindi din makapaniwala at napapayakap na lamang sa isang terrain para hindi siya mapatalsik ng nangyayaring impact. Yun ay dahil sa walang iba kung hindi ang round 2 o ang clash sa gitna nitong si King Harald at nitong si Rox. Kung matatandaan nyo guys, sa previous chapter, binigyan ng offer ng Gorosei ng world government itong si King Harald kapalit ng pagkakaroon ng membership ng acknowledgement na maging official na nation na sa loob ng world government ng Elbaf Kingdom. Kailangan niyang patayin itong si Rox, na maaring dahilan kung bakit ngayong binisita ulit siya ni Rox, inatake niya ito. Kaya nagkaroon ng napakatinding laban sa gitna ng dalawang ito. And as you know guys, as you expect, tulad ng palagi nating binabanggit, equally matched talaga ang dalawang ito. Talagang nagiging napaka-equal ng laban nila. Pero nagkakaroon pa rin sila ng pag-uusap habang nangyayari laban, dahil hindi pa rin makapaniwala si Rox na nauto ng world government itong si Harald. Inuulit-ulit niya na sabihin na pinapaikot-ikot lamang itong si Harald ng world government sa kanyang idealism, na sa sobrang kagustuhan nitong si Harald na makumpleto ang kanyang pangarap na baguhin ang napaka-violenteng history ng Elbaf Kingdom. Ginagamit yun ng world government sa kanya para utuin siya. Pero hindi naniniwala si Harald. Talagang pinaninindigan niya na hindi niya pwedeng sirain ang kanyang pangarap para lamang dito sa kanyang kaibigan. This might be disappointing pero it is what it is. Kahit paulit-ulit talagang ipamukha ni Rox kay Harald kung anong nangyayari, kung paano pinapaluhod ng world government si King Harald sa kanilang mga paa, hindi na napapakinggan ni King Harald ang lahat ng eksplanasyon na sinasabi niya. Tatanggapin na lang daw ba nitong si King Harald na tingnan ng world government ang buong Elbaf Kingdom, ang lahat ng mga giants bilang isang military asset? Dahil wala naman daw talagang ibang balak ang world government kung hindi gamitin ng mga higante para sa kanilang workforce, para sa manpower. Pero hindi na talaga napapakinggan nitong si Harald ang lahat ng mga pinagsasasatsat niya. Ito na daw ba ang warrior's pride nitong si King Harald? Inuulit-ulit pang insultuhin nitong si Rox si Harald para kahit papano magising siya, pero nagkaroon ng napakaliit na opening itong si Rox at nakapagland si King Harald ng isang napakasolid na clean hit sa kanya. Habang sinasabi at ine-explain naman kay Rox na kahit na anong gawin daw nitong si Rox, hindi na magbabagong isip niya. Kailangan daw niyang gumawa ng paraan para malinis ang napakaduming history ng mga higante sa Elbaf, at hawak-hawak daw ng mga celestial dragons ang kakayahan na yon, ang otoridad na gawin yun. Nagkaroon pa nga dito guys ng konting flashback na nagpapakita na kahit na gumawa ng kabutihan si King Harald, hindi talaga nakakalimutan ng mga taong ginawang kasamaan ng kanyang mga ancestors, na para bang itong nagpupush sa kanya na wala talaga silang choice. Kailangan niya ang tulong ng world government para mapapaniwala ang mga tao na mababait na ang mga higante sa Elbaf. But at this point, naubos na ang pasensya nitong si Rox. Nagsimula na siyang mainis sa mga sinasabi nitong si King Harald, na para bang na-brainwash na talaga ito. Tinawag niya itong duwag habang naglo-launch ng isang napaka-solid na atake gamit ang kanyang swordsmanship, na hindi nga humihiwa kung hindi nakakapag-create ng isang napakalakas na impact, na para bang isang cannonball. Tinamaan noon ng napakalinis ang katawan nitong si Harald na nagpatalasik sa kanya. Nagsimula ng magalit ang dalawang ito sa isa't isa, habang sinasabi nitong si Rox na kalimutan na daw niya ang friendship nilang dalawa. Kalimutan na niya ang mga imbitasyon na ginawa nitong si Rox, dahil ito ng pinakahuling beses na bibisitahin niya ang Elbaf. Hindi na daw ulit makikita ni King Harald si Rox. Pero inexplain naman ni King Harald na wala siyang choice. Isa siyang hari. Hindi niya pwedeng iwanan ang lahat ng mga higanteng ito para lamang sa kanyang pansariling kagustuhan. Na kung iisipin nyo guys,
Tama nga naman si King Harald. Paano nalaman kung hindi siya ang hari ng Elbaf Kingdom? Kung walang responsibilidad niyang yun, baka sumama pa talaga siya dito sa crew nila Sebek. Nagpatuloy ang laban hanggang sa dumating sa punto na tumigil lang dalawa dahil equally matched nga sila guys. Hindi ito matatapos. Mananockout lamang silang dalawa pero walang mananalo sa kanila. Dito na natapos ang friendship sa gitna ng dalawang ito at hindi na sila muling nagkita pa. Not until mangyaring isang napakalaking insidente. And I think alam nyo guys kung anong tinutukoy nito? Walang iba kung hindi ang God Valley Incident. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo sa ating previous video na nagkaharap si King Harald at itong si Rox Sebek sa ginanap na God Valley Incident. At mataas ang tsansa na itong si King Harald pa nga ang pumatay kay Rox. Kung interesado kayo sa video na yon, ilalagay ko lang ang link sa comment section para mapanood nyo after this video. Matapos ang pag-aaway na yon, palaging inaantay pa rin ni Loki ang pagbabalik ni Rox. Pero inuulit-ulit sa kanya nitong si Ida na hindi na siya babalik. Kaya umasa na lamang si Loki sa mga newspapers, sa lahat ng mga balita tungkol sa Rox crew. Pero ang sumunod na panel ay 39 years ago. Ito nang inaantay nyo guys, ang araw na binanggit ni Garling. 2 years matapos nilang madiskubre ang God Valley. Dito ay may binabanggit ang mga tao na may isinilang daw mismo sa araw na ito na dalawang magkapatid, dalawang kambal. Na kung iisipin nyo guys, ito ang tinutukoy ni Garling. Ito ang araw na pinapaantay niya sa world government, sa Gorosei at kay Imu Sama. Ang interesting na bagay na dadating sa araw na ito. At ito ay walang iba kung hindi si Shanks at si Shamrock. Nadala-dala ng kanilang nanay na hindi pinakita ang muka pero as you can see, pula ang buhok nito. So ito talagang nanay ni Shanks at ni Shamrock. At ang tatay nila ay si Garland Garling. Pero since 2 years gap guys, mataas ang tsansa na hindi niya pa agad binuntis ang babaeng ito. Gumawa siya ng plano, nag-strategize siya at saka niya binisita ulit ang God Valley and within 9 months before ang araw na ito ay saka niya binuntis ang babaeng ito. To be fair, we also cannot deny the fact na pwede din naman na hindi talaga itong si Garling ang tatay ni Shanks at ni Shamrock. So I will leave it up to you guys kung ano sa tingin nyo nangyari, pero mataas ang tsansa na sa susunod na chapter mangyayari na ang God Valley Incident. Since mismong sa ending ng chapter na ito na ang araw na tinutukoy ni Garling na kung saan gaganapin ang hunt. At napakagandang balita guys, there will be no chapter break next week, kaya by Tuesday, makikita na natin ang spoilers para sa chapter 1159. Tulad din ng nabanggit ko, ang video tungkol sa pagpatay nitong si Harald kay Rox ay nasa link sa pinned comment. Kaya panoodin nyo na yun bago pa yun makopya ng ibang channel. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account, kaya mag-follow na kayo sa ibang platforms na yun. Shoutout nga pala guys sa napakatinding mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next video.